Hindi na alam kung paano ba tatalunin ng Lakers yung Denver Nuggets. Tinambakan na, nagkaroon na ng good game si D'Lo, nag-struggle na si Jamal Murray sa first 2 games. 0-3 pa rin sila ngayon kontra Denver. Meron naman nakakabalik sa 0-3 at nakakapagpuwersa ng Game 7 katulad last season yung Boston Celtics versus Miami Heat. Kaso Boston yun, Denver pa ang kalaban dito. Na kapag merong minalas na isang player sa lineup nila, merong isang aangat na kapalit. Sa Game 3 si Aaron Gordon, 29 points, 15 rebounds, 10 points ang ginawa niya sa third quarter. Yung mga playing ginagawa niya pa halos paulit-ulit na hindi mahuli ng Lakers. Si Jamal Murray, ito yung best overall game niya sa series. Pero actually malas pa rin kung titingnan eh. 22 points, 5 rebounds, 9 assists, 8 out of 21 sa field at 1 out of 5 sa 3-point area. Pero actually yon, buong game siya at least umi-score. Tatlong players din ng Nuggets ang merong at least 20 and 10 na double-double. Kasama si Gordon doon, si MPJ merong 20 points at 10 rebounds, si Nikola Jokic 24 points, 15 rebounds at 9 assists. Yung MPJ para may Class A version na Kevin Durant yung Denver Nuggets. Scoring, mismatch, rebounds, defense. Yun nga lang din, minsan hindi namamasa. Usual pa rin, third at fourth quarter rumaragasa yung Denver Nuggets. After nun, magkaroon ng Lakers ng 10-point lead sa first quarter at lamang din sila sa first half. Isa na lang yung hindi pa nasusubukan ng Lakers dito sa series. Palamangin nila ang Nuggets sa first half. Yun lang ang hindi pa nila nagagawa. Dahil sinabi din ni Coach Mike Malone sa interview bago yung game, kapag sila ay nakalamang, nagre-relax yung mga player nila. This season, meron silang 7 games na natalo pa sila kahit lumamang sila ng 10 points. Natalo din sila ng 5 games kahit may lamang na 15 points, pero kabaliktaran yon kapag sila ang naghahabol. 15 ang naipanalo nila kapag 10 points ang hinahabol, 6 naman na panalo kapag 15 points ang hinahabol nila at 3 panalo kapag 20 or more points. Si Coach Mike Malone na ang nagsabi kung saan sila nag-i-struggle. Yun nga lang, nagpapanik ang Lakers kapag umi-score na si Nikola at yung 3 kasama niya. Biglang titirahan ng Lakers sa 3-point area kahit minamama nila yung loob ng paint. Nung first quarter, okay naman yung play ng Lakers. Pagdating sa points in the paint, parehas malas sa beyond the arc yung dalawang team. 22-14 sa points in the paint yung Lakers, 8-0 pa sa pass break. Mula first hanggang late fourth quarter, isang 3-point shot lang ang naipasok ng Lakers dun. Si Anthony Davis naman, 33 points, 15 rebounds. Si Austin Reeves, 22 points. Si LeBron, 26, 6, and 9. Si D'Angelo Russell mukhang nauna ng magbakasyon sa Cancun, hindi Boracay. Pang PBA lang yung Boracay, sa NBA Cancun or Cabo. Nangitlog si D'Lo sa Game 3. May balita pa kasing hindi maganda ngayon ang connection ni Anthony Davis at ni Darvin Ham. Hindi rin nagustuhan ng Lakers management ang naging komento ni AD patungkol kay Coach Darvin. Pero safe pa rin si Darvin Ham sa kanyang trabaho at magiging coach pa rin di umano ng Lakers next season. So, sarcastic comment lang. Magaling naman si Darvin Ham bilang coach dahil siya ang makakapagbigay nito kay LeBron. 3 beses kasing nasweep si LeBron sa kanyang buong karir sa sakop ng 3 magkakaibang dekada. 2000 era San Antonio, 2010 versus Golden State, yung isa doon na 4-1 pa eh, ng 2020 Denver Nuggets. Posible pa lang to, ang maging una kay LeBron na ma-sweep siya ng back-to-back sa playoffs at ng isang team, ang Denver Nuggets. Parang ginagawa niya dati sa Toronto Raptors, kaya nga siya tinawag na LeBron to. Ngayon naman, ginawa silang minion ng Denver Nuggets at ni Nikola Jokic.